see, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. The marriage ceremony, therefore, is meant to be a public demonstration of a couple's commitment to a covenant relationship. Brothers and sisters, let us witness the wedding ceremony of Cherson Mondragon and Janer Katubi. How good it is and pleasant for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the edge of his garments. It is like dew of the Hermon descending upon the mountain of Zion, for there the Lord commanded blessings and life forevermore. Today, we are here gathered together in the sight of God to witness the bond of love of Cherson and Janer in marriage. Let us join them in prayers and ask our Heavenly Father to bless their love and grant them a happy married life. Let us pray that the joy today may remain with them and accompany them all the days of their lives. Let us rejoice in their love and welcome them
to live out of love created for more graceful years. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was in the surface of the deep. And the Spirit of God was moving upon the surface of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. Then God said, "Let us make man in our own image, according to our likeness." Then the Lord formed a man out of the dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. And then the Lord took the man and put him into the Garden of Eden. Friends, ladies and gentlemen, the parents of the groom, Mr. Antonio Mondragon and Mrs. Rosalinda Mondragon, and the groom, Mr. Gerson Mondragon. Let's welcome the principal sponsors.
Friends, brothers and sisters, the parents of the group, Mr. Antonio Mondragon and Mrs. Rosalinda Mondragon. Ladies and gentlemen, the groom, Mr. Gerson Mondragon. So the Lord caused a deep sleep to fall upon a man. Then he took one of his ribs, and the Lord fashioned it into a woman, and brought her to a man. The groomsmen and the bridesmaids. The bearers. The flower girls. The maid of honor. Friends, ladies and gentlemen, let us all rise as we welcome the parents of the bride, Reverend Alejandro Catubig and Ma'am Norma Catubig. And of course, let us welcome with a big round of applause our bride, Miss Janor Catubig. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along the
the broken road, but I got lost a time or two. Watched my brow kept pushing through. Couldn't see how every sign pointed straight to you. That every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were just northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God blessed the broken road that led me straight to you. I think about the years I spent just passing through. I'd like to have the time I lost and give it back to you. Just smile and take my hand. You've been there, you understand. It's all part of the At grand. which Jesus' mother was present. And Jesus with his disciples was invited to the wedding. Then the wine gave out. Jesus' mother said to him, "They were out of wine." Jesus said to them, "Fill the jars with waters." So they filled to brim. When the steward tasted the water that had become wine, he called the bridegroom and told him, "Everyone serve the wine first, and the poorer last, when men have drunk freely. But you have retained the best wine until now." God is here. Let us taste the good wine of the Lord's goodness and begin this celebration of love and happiness. Requesting Reverend Elmer Padilla for the invitation. Let us pray. Loving Father, nagapasalamat kami sa sining adlaw na ginhimo mo, Lord, sa pag-perform or pag-demonstrate sa imong great love between Janor and Jerson. Lord, thank you sa imong favor, provision, and also love. Sa pag-umpisa na mo Ginoo karon, be Lord nga kini Ginoo nga ceremony makahatag gid Ginoo sa dako nga kaymayaan sa imo. Tungod kini Ginoo nga ini nga ceremony, ini Lord imong gi-design makahatag Ginoo sa imo sing kaymayaan. Bless us Lord sa sini Ginoo nga building, sa sini nga venue, ang imong pangalan Ginoo mabayaw kag mapasalamatan. And we bring back glory, honor in Jesus name. Amen. Ephesians chapter 5 verses 22 to 33. It says, "Wives, submit to your husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior." Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. However, each one of you
also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. May the Lord bless his words. To Gerson and Ginor. So, congratulations. Murag ng ruspan na si Gerson. Umpisa pa lang ito, sir. From the book of Ephesians, o Ephesians chapter 5, verses 22 down to 33, nga ginsulat kini ni Paul nga naghatag uni og advice o naghatag sa mga advices or precautions or wisdom sa mga Christians nga kailangan nga ang isa ka Christians makita ang isa ka Kristohanon nga pagpuyo o Kristohanon na panimalay. So, kung i-define nato ang Christians sa sining nga kalibutan, especially ang main niya is to recognize God o i-recognize niya that they are separated or set apart from God. In the verse 22, sabi niya, wives, be subject to your own husband as the Lord. Kung makita nato diha nga ang isa ka advice ni Paul as a Christian in a Christian home na first nga kailangan gid subject to your husband, kailangan mag-focus ka sa imong panimalay. Kay nganuman, kay siling niya, ang sulod sang panimalay, dapat makita ang ginatawag bala sa sulod sang panimalay nga ang balaang espiritu sa pagpuyo. Gani kung magwisgot kita o Christian home, hindi ingon nga ang imong balay puno na mga quotes, sayings about biblical, di ba? Welcome to God bless our home, hindi yung basihan. Okay? Gani, sabi niya, it is only through the power of the Holy Spirit that we can walk in as husband and wives, parents, children, or employers or employees. The unity of the people of God that Paul described must be translated into daily living. If we are to enjoy the harmony that is foretaste of heaven on earth. Kaya pag walay guidance sa Ginoo, hindi makita sa sulod si panimalay ang harmony. Diba? Siling pasang studies. Ang everyday, single day, ang word ng babae is 2,000 words a day. Ang lalaki, that is 1,000 words a day. So, mao na nga very vocal di ay ang babae sa sulod sang balay. Kaya kita nga mga husband or lalaki, kung mag-istorya gani si Mrs., hilom mo ta. Maghipos ba kung sa ilunggo pa. Tugutan nato magambal kay nganuman. Kay kung ubuson sang lalaki ang 1,000, wala na say kargada. Wala na say tubag. Sige niya. Even Paul applied the principles of harmony. Husband and wives, parents and children, and also in the book of Ephesians, parents, children, master and servants. Kay nabutang dira ang slaves. And he began with the admonition that it submit the one another that God suggested. Kaya Gerson and Jenor ang kaminyoon manggot hindi ni hambal nga isa ini kasudan. Pag tabang napairok mukaon. Ang marriage life ini isa ini ka unique nga ginbuhat sa Dios para i-perform nato ang goodness sang Ginoo
especially sa iyang love. Kung kisabaya sa marriage life, may ingon pa sa isa kanta, minsan ano nang tawag? Na parang gulong ng palad ba? Ano yon? Minsan nasa ilalim, minsan nasa taas. So, kailangan din ang pagpangabuhi sa sining kalibutan, kailangan nato sang mga advices. And also, siling niya, Paul suggests the children, parents, to what to do. And even the masters or the servant. Hindi lang ingon nga sa sulod sang panimalay na ay harmony. Kay kung walay harmony sa sulod sang balay, gubot. Diba? Siyempre, especially si Sir Gerson ay may trabaho, si Ma'am Jenor may trabaho. Siyempre, kung sa trabaho ka, kung anong nature sa imong trabaho, dalo mo sa balay. Ang iyahang nature sa iyang trabaho, diped, sa iya dagat, magbanggaanay na karon. So, hindi maayo. Kailangan sa wisdom ang pagpangabuhi. Kaya ang pagpangabuhi, as mag-build ikaw sa isa ka family, hindi na madala sa hibi-hibi o sa hilak-hilak lang. Di ba? Kung wala kay bugas, wala dyan tayo bugas. Hindi na nimo bisa magluha ka daw dugo, hindi dyan na makakita, magpakita ang bugas sa imuhang sudlanan bugasan. Ibig sabihin, nga ang pagpangabuhi, kailangan gid naton may naay joy harmony sa sulod sang balay. Di ba? Kaya kung ang sulod sang panimalay, gubot, kay nga naman. Kay walay kwarta. Gubot ang kusina. Ano pa? Mga common. Gubot ang palibot. Gubot ang silingan. And also, ingon niya, in verse 20-24, magjamita, sabi niya, wives, submit yourselves. He gives the reason for these commands. The lordship of Christ and the headship of man in Christ. When the Christian wife submit herself to Christ and lets Him be the Lord of her life, she will have no difficulty submitting to her husband. This does not mean to become a slave, but for the husband is also to submit to Christ. Kung ang Bible perspective ang babae, gani ko, ano na siya? Katabang. Sa English, ang katabang helper. Kaya na-misinterpret ba? Nga, pakaslan ta katungod kay ikaw maglaba sa balay. Ikaw mamlansa sa balay. Ikaw kay helper good. Katabang good. But ang Ephesians, emphasize kini ni Paul, nga we are united in Christ. We are equal in the sight of God. Nga together, and Ginor and also Gerson, upod sila sa sa paghimaya sa Diyos. Iba, usually, may naging kasal ko sa Jansan ba? Ang isa alliance, ang isa baptist. Siya pati, pastor, kung magsimba ko, dito kuya sa akon mga simbahan Dito man takon sa akong simbahan kung Domingo. Kayo wala pa man sila anak, isa mag-prepare dito sa piyakang isa. Hindi united. Pero kung tanaw naton, we are united. Kung ang husband and wife together sila nga mag-submit sa kay Christ. And if both are living under the lordship of Christ. Sabi niya, there can be only harmony. Sabi niya, headship is not dictatorship. O nga magdiktador ba? Each for the other, both for the Lord, the Christian husband and wife, sabi niya, should pray together and spend time
in the Word of God. Diba? Bisag ano kagamay ang balay mo, kung may portion dito si Jesus nga diha ka magbasa sa Bible, diha ka magampo, o bisag dira ka na matulog, basta may portion lang si Jesus nga magistorya, magluhod ka mo sa Ginoo. Kay nga naman, kay kung hindi ta mga og tabang sa Ginoo, wala gitay mabuhat jud. O kumabot maging nga panahon nga wala mo'y bugas, magampo ka mo kundi ka mo nga ninong kag ninang wadto. Di ba? So ibig sabihin, first gid ya, hindi kita magtanaw sina kundi magtanaw kita nga si God nagahanay sang tanan. Nga ang sentro sang panimalay kasi ang Christ, ang church nga isgot diri ni Paul, hindi ingon nga church sa building. Kay Ecclesiastes man na siya. So ibig sabihin, ang Christ, ang church nga ginahambal diri kundi we are the body of Christ. Ingon niya, si Paul nag-apply sa sininga principle in harmony and husband and wives, parents and children, master and servant. Sino niya? Kailangan pa jud may hindi lang may harmony, kailangan pa gid may submission. Gay na husband and wife, kailangan together sila nga mag-submit kay Lord. But sinis niya, specific siya. Ang babae, ang wife, kailangan to to submit sa iyang husband. Kay ang isa ka Kristohanon, dapat makita jud sa isa ka Kristohanon nga panimalay nga may ara jud mapagsubita sa isa pa sa imo. Grabe lebi ko sa mga babae, di ba? Tong bata pa siya, nag-submit sila sa ilang parents. Oh. Magamba na nga, pa, ma, amuning akong uyab. Mapa, nag-submit sa iyang parents. Pag-abot naman sa iyang kaminyoon o sa iyang marriage level, sa marriage life niya, ano naman? Ang instruction naman ka Bible, Wives, submit to your husband. Kasi, huwag kang mag-alala, Gerson. Kasi si Ma'am Jenor, tata niya pastor. Grabe gina siya, sining niya. Ako magbuot sa balay. Ang banyagit sa akon, pastor no, di ba? Ako maglaba. Ako magtigang. Siya doon magbuot. Kaysa mo lang balay. Ang tawo sa balay. Pero karon kay padugangan naman, Duwa na ka mo. 3 na kalalaki, duwa na sila, logi sila. So, ibig sabihin, nga ang sulod sang balay, may naay dapat nga pagkilala kung sino ang dapat isabitan. Gaya na, kamo magsabit kay Lord, si Christ, ang sa center sa inyong marriage life, basta niya, as a wife, submit to your husband. Remember as a wife, submit to your husband in the Lord. In the Lord. Kung magbutang kita nga og situations, iba na yan. Pero kung buluhaton sang Diyos, kag sa sulod sang panimalay, nga hindi makahimaya sa Diyos, hindi naman na in the Lord. Pero kung ini kabubuton sang Diyos, halimbawa, magambal si Ma'am Gino, Saturday karon, mag-agto ko sa fellowship. Di, para mo na kay Lord. So dapat, payagan gid ni Gerson yung mato sa fellowship kay in the Lord man, for the Lord. So ibig sabihin, si Paul naghatag og duties and responsibilities or office sang isa ka gin-create ni Lord as a husband and wife. Gerson, sabi niya, husband, love your wife. Wow, nami pamati Ang word diri nga husband love your wife. Nga nga ipakita ni Gerson nga ang iyang family nga ginsit apart sang Dios. Nga ini nga family ang isa ka kabana dapat balaan imo dako kayong imong responsibilidad. Kaya sa mga people kung mag-uyab-uyab mo, ga-prepare na kamo og kaminyoon. Di ba?
Kaya nga kung magminyo ka, siyempre magtaas ang imong responsibilities. Sang una, magkaon ng guro si Gerson o okay lang, na siya lang isa. Pero karon kay may asawa na. Di ba itong in love pa si Gerson, di siya makakain, di siya makatulog. Samot na dyan karon kung minyo na, murag hindi kumplito ang kinabuhi kung hindi mahungitan. Di ba? Di ba? Sa mga katawa ang mga senior citizen. Ngano wala na dyan ba? O naapay pag-asa? Masulti mo senior citizen. Samok. Damo pa kong brahon. Pahungit-ungit to bata. Di ba? And sining niya, but even of two Christians marry in the will of God, sining niya, they must stay in God's will. If their home is to be created fellowship by God wants it to be. So ang sulod sang panimalay, hindi gid pakalimtan nga ang pamilya magtawag sa Dios. Di ba kung gisakon especially kung magadto sa church, magambal ang tatay, di ba? Ang dapat ang Christian home ang tatay. Magbata na kamo mga bata. Ano man? Dali magsimba na kita sa aton buhi nga Dios. Dali ka mo magsimba ta. Ang nanay pod, ang mama, mga anak, ligo na mo. Kanang ingon pa sulti pa niya kanang mamagod nga magwaling nga walay bersikulo. For the sake nga madala lang ang iyahang pamilya sa sulod sa simbahan. Diba? Kay nga naman, kay kung wala ang Diyos o hindi ang Diyos sentro sa inyong panimalay, ang panimalay walay kapuslanan sa tubangan sa Diyos. Honor the Lord. Tungod kay ang sulod sang panimalay na ay harmony tungod sa gugma sang Diyos. The husband's love for his wife should be sacrificial and sanctifying. Ano yung love ng husband? Sacrificial. Ano yung sacrificial? Halimbawa, yung asawa mo, grabe mo istorya. Sakripisyohan mo na. Dapat makita sa Christian nga dapat amo ng character sang sulod sang isa sa sulod sang panimalay, either husband and wife. Magsakripisyo ka. Paano mamataguyod ang imuhang pamilya? Magsakripisyo ka. Ang pangabuhi hindi na madalas hindi niya madalas sa one tamad. Hindi niya madalang pangabuhi pero kaya hindi po pwede nga i-depend naton ang atong pamilya sa ubang tao. Kaya siyempre kita jud. So, sakripisyo. For example, long distance man mo no. Ikaw dito sakripisyo sa barko. Mayo lang gani karon. Pwede na video call. Sang una magsulat ka, padala ka sang itlog pagabot di buto na. Di ba? Karon okay na. Grabe na kurang social media nadapa ra ka. Nauna pang post kaysa pagbangon nimo. Grabe ka paspas karon. Okay man ha kay para di ba ma-monitor ang isa kag isa. So liwaton ko the husband's love for his wife should be sacrificial and sanctifying. Ibig sabihin, sakripisyo mo ang imong kalipay for the sake sa pinalangga mo sa imong kinabuhi. Diba, Jason? Kaya, kung magminyo, hindi ba yalalim? Isa ini ka seryoso nga butang. Kaya bago mo dyan maminyo, mangayo gid sa Ginoo. Ayaw pagpangita. Hello? Sa mga young people dyan. Hindi ka mo mangita, ayaw pangita o partner sa inyong kinabuhi, pagpangayo sa Dios. Pila guni ka bukid nga gikan balay ni Gerson kag ang Midsayap, layo kayo. Kita man di ay dito man ay ang gusok nga isa. Kaya nga naman,
Ay, tugyan ni Ma'am Janor sa Dios, bisan pa kay Gerson. Oo. Also, wala man problema kay Gerson, kay leader po sa sila ng church. May naga-nurture po siya ng pastor. Oo. So, ibig sabihin, nga ang sulod sa Christian home, nga makita gid ang duties and responsibilities sang isa ka mama ag isa ka papa. No? Janor and Gerson, magabot ang time nga magdaghan na mo. Nga ang ini nga pamilya magdaghan kay do isa ka mo compound na pastor, no? Ay kung ibitahon tanang dugutok pa na diri ba? Silig pa ni pastor, daghan to. Kung gustong factory kuno ka bata dito lang sa Katubig compound. Ingon niya. So, sila niya love sila niya sa sulod sang family dapat na I love. Kaya ano ang love? Ang love is ano ni siya? Nourishment of the home. Kung ang love hindi magapangibabaw sulod sang balay, ang pamilya niwang. Nakita mo og pamilya nga niwang? Aga-paga panawag na og lain pulong. Mao na siya. Kung wala gina-recognize, di ba? Kung magtawag ka og yawa, kinsa magduol? Yawa. Kung nawag ang tao sa Ginoo, kinsa magduol? Ang Ginoo. Kaya sabi ni, di ba? Dapat dili naton i-depart ang atong mouth sa word ni Lord. Kaya ang word ni Lord makahatag og prosperous sa atong kinabuhi. Ang love is like makahatag og nourishment sa atong pagpangabuhi sa sining kalibutan. But remember this, Gerson and Janor. Apart from the Lord, in your physical, emotional, and spiritual, kung wala ang Ginoo, ang panalangin sang Dios dili naton ma-enjoy. Kaya nga naman, kay ang sulod sang panimalay, kung may kalipay sa pag-serve kay Lord, hindi ang bala nga mag-serve kay Lord nga may ara kondisyon. Lord, I serve you tungod kay may sakyanan ko. Lord, I serve you tungod kay ginsabat mo ako nga pray. Hindi. Bisan wala wala ginhatag ni Lord. Kung wala ginhatag ni Lord, that is answer sa atong prayer. Diba? Wala ginhatag ni Lord o wala niya gin-allow ni Lord, worship God mo kay Lord. No? Gerson, ang siman baya layo ra jud kaayo ka. Lapad kaayo ang dagat. Gamay ra kayo ang midsayap. No? Sa imong trabaho, magsakit ang imong tiyan dito, walay asawa, mugtambal. Kuning kamot ka dito to. Sa barko, di ba? Alang-alang mutawag naglayan bayi dito nga iluta sa ako. Di man pwede. Wisdom jud. Gerson. Kag Janor, trust. Kay Gerson. Buwan ko nga ikaw, wise ka. Nga as a Christian, I know you. Hindi ka basta-basta magbigay. Si Gerson, pagsalig, ayaw gupa ang salig sa inyo sa isa kag isa. Kaya di magkita ang harmony. Text pa lang, duda na, hindi na siya pwede yan. So, ibig sabihin, ang center sa atong family, dapat si Christ. Nga para makita ang isa ka pamilya, nga ara ang Diyos sa isa kag isa. So, ang Diyos, padayon magapanalangin sa inyong pangabuhi, kunta ini isa ka reminder sa inyo, Janor, at saka si Mo Gerson, also sa nang ana na adiri sa venue. Kaya isa ka reminder from the book of Ephesians chapter 5, verses 22 to 33. Thank you, Lord, for your word. In Jesus' name, amen. Amen. Palapakan nato ang Lord. Ginahangyo ko si Gerson at saka si Janor magtindog. Oo. Do you come here freely to take Janor as your wife according to the commandments of God in holy matrimony?
Yes, I do. Palakpakan nato si Jerson. To the parents of Jerson, do you come here freely to endorse Jerson, exchange vows with Jinor? Yes, I do. Palakpakan nato sila. Jinor, do you come here freely to take Jerson as your husband according to the commandments of God in holy matrimony? Yes, I do. Palakpakan nato si Ma'am Jinor. To the parents, akong migo, akong mentor. Kabalosi ko sa akong mentor ba? To the parents of Janor, do you come here freely to entrust Janor to exchange vows with Jerson? Yes, we do. Palakpakan nato si Mr. and Mrs. Ito dagon, ang katubig magapungko ka mo, sir. I now charge the congregation that if any of you no reason that this couple may not be lawfully joined together in marriage, you may now confess it. In such as Jerson and Jenor have come freely with the blessing of their parents, we will now solemnize their wedding. Jerson and Jenor, you are presenting yourself before this congregation to declare your lives voluntarily and honorably for the glory of God and for the service of men. You are now making a double dedication. First, to God. He makes you his dual instrument for the accomplishment of his plan and purpose in your lives. Second, to each other in a lasting and invisible union that shall endure for the remaining of years of your lives, that you may achieve God's will, requiring each other abilities to virtues to appreciate, to love and care each other, and also for your welfare. There must be on your part a united consent to the purpose of God as He progressively done you by this word and the Spirit, and by the challenge of the Lord Almighty God. I charge you, therefore, first of all, to consider that your promises each other are made in the presence of God, who remembers your pledge and holds you in responsibilities to performing. They must be kept available for Him. I admonish you to keep in mind that each of you is the object of God's redemption. So I encourage you to share willingly and sympathetically your joy and sorrows, your success and struggles, and to be neither conceited by the former or depressed by the latter, whenever prevails. Inumtumon naton nga ang Diyos kaupod ninyo. Jinor, this is, and Gerson, this is your memorable day. Diba? Kung sano pa, huling kabanata ng kanilang pagbibinata. Diba? Huling kabanata ng inyong pagbibinata. So, Jenor and Gerson, recognize the Lord Jesus Christ is the head of your home, the ruler of your destinies, the object of your deepest affection. If you do, He will confirm your marriage by His guidance. He will overshadows it with peace. I charge you to love each other, to support each other, and to serve Christ with sincere heart, determined to complete your mutual service for Him. Will you promise? Yes, we will. Palakpakan nato sila.
Gerson and Jenor, magatubangay ka mo dua. Gerson and Jenor, since it is your intention to enter holy matrimony, face each other, join both hands and express before God and His church your commitment to one another. Mag-auna si Ma'am Jenor. Ma'am Jenor, sabi nila, ladies first daw. Ikaw daw una. Ako day una. Hindi na ako lalaki. 12 years ago, I prayed for a husband. After 12 years of patiently waiting, thanks God you are here now in front of me. Indeed, truly, God knows best and His timing is perfect. Thanks God, wala ko na lang pas sa kalendaryo. Sabit pa. Dad, I truly thank God for your life. You are my answered prayer. I am not perfect. I have so many weaknesses. But I promise to be a loyal and faithful wife by God's grace. To submit to you as you are the head of our family. To respect and honor you. To laugh and cry with you. To dream and make our dreams a reality. According to God's mercy and will. To be your lifetime partner in God's ministry and to be your prayer partner at all times, whether we are together or afar. To build a God-fearing family in the service of our Lord Jesus Christ. I am beyond blessed for having you. So, I, Janor, take you, Gerson, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, in love, cherish and obey, till death do us part. According to God's holy law, in the presence of God and all the people in this hall, I make this vow. I love you, Char. Bitaw, I love you with the love of the Lord. Ano tawag mo sa iyagan? Ano tawagan na Dad po, pastor. Dad and mom? Opo. Dad and mom. Practice na. Ginuna ko si Junior kay doon lapig labwa, gidang lapig laba gidang yang ano ba? Ang iyang ba? Hindi ba? Pasamot pa ni guro ni si George sir. Inibawa kay kabati ang ginikanan. Mas taas pa jud ay iya. Sige pa. Mami, today, Taro nga, sino to? Mami. Mami. Today, I thank God for He is faithful in us. Truly our God is good, for He gives us a memorable day. He gives us an opportunity to start a new beginning. We will put God first and the center of our lives to have a fulfilling and satisfying married life together. Let us walk and work with God. Mommy, by the help of God, I promise to love you, to take care of you, to be faithful and loyal to you. I will help you to become the person God wants you to be. So, I, Gerson, take you, Jenor, to be my wife, to have and hold from this day forward, for better and for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love, cherish, and obey till death do us part, according to God's and holy law. In the presence of God and all the people in this hall, I make this vow. I love you, Mommy. With our prayer overflowing love of God. Palakpakan na to silang dua. Bantay ra mo sa pagpanaad ninyo ha. Daghan kayo mga pastor diri nga mga ninong. So, salamat kaayo. Wala pa, hindi pa. Kadali si Gerson. Hindi pa mag-kiss. Hindi pa. So, inahangyon ako ang ring.
Before ko nga i mag-minister sa ring, kay may ara manggod nga engagement ring nga ginhatag si Sir Gerson kay ma'am. Hindi ko balaan kung musugot si Ma'am Janor nga ilisan og wedding ring. Sir, ikaw na bahala lisensya, sir? Atang siya, kay Sir Gerson. May pwede ba na ako i-listen ang engagement ring na mo no bilang ring? Pwede, pwede. I-prenda taon niya na, sir. Gerson and Janor, ang wedding ring is unbroken circle, wholeness and perfection, the emblem of eternity. The purity of gold symbolizes the purity of love each other. And the circle symbolizes the unending vows you are taking now, which only be broken honorably in the sight of God only by death as a token of your love. You give and receive a ring. Kung sa Old Testament law pa, ang ining nga ring naga-simbolo kini og ownership. Pag ginbutang gani na sa kamot, ang ring sang unaw sa diin pa ila na may tag-iya na sila. Kaya gin-perform ang ring sa ceremony. No? Kaya sa mga young people, sa mga asawa, kung may sing-sing na gani na hindi na mangilay. Hindi na pangayua ang iyang cellphone number o Facebook account kay may tag-iya na. So Gerson, once ibutang mo ini kay ang simbolo sini o ang significance ni pagbutang mo na karon sa kamot ni Ma'am Janor, nagsimbolo kung sa diin si Ma'am Janor kaupod ka kay nga naman pag usuksok niya perminti niya ka mahinumduman nga ikaw tag-iya sa iya. Tawaga siya. Suksok na. Ano tawag mo sa iya gani? Mami. Ha? Mami. Tanawa sa iyang mata. Di ba diya ka na in love? Sige, mami. Sige. Mami. With this ring. With this ring. Dahil kay wala na lungga. Nakilig ang mga ninong at ninang nimo. Linggit, rara sila. Sige, sige. Sige. Usba. Mami. With this ring, With this ring, I pledge my life I pledge my life and love for you and love for you from this day from this day and for years to come. and for years to come. In the name of the Father, In the name of the Father, the Son, and the Son, and the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Palapakan nato si Gerson. Repeat after me, ma'am. Tawaga, ano tawag Dad. niyo? Gentle gid ang babae magtawag, no? Kapit ba kong ilongga? Sige, liwata daw. Dad, With this ring, with this ring, I pledge my life I pledge my life and love for you and love for you from this day forward. from this day forward. In the name of the Father, In the name of the Father, the Son, and of the Son, and the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ginahangyon ako ng coin. Bisman. Ng coin. Coin symbolize God's blessings. Kaya ang kwarta hindi ini ang hinungdan sa inyong relasyon.
kaginaot nga ang kwarta hindi pod inihinungdan sa paguba sang inyong relasyon. Kay bisag pa ang relasyon, there is ang money, there is a lot of power. Kaya nga kailangan tatlo ka bagay, we use money for God's glory. Use money for for also sa atong family. Third is, do not love money. Diba? Kay ang kwarta, kapin pa ng bag-ugwa sa ATM, humutra kaayo. Kaya nga wag i-love ang money. Kasi naman, kay damo naguba o nadaot ng pamilya, tungod walay kwarta. Daghan po nadaot ng pamilya, tungod kay sobra kadaghan og kwarta. Ibig sabihin, kailangan nato ang kwarta, wisdom. Nga ang kwarta, dili ang nagbuot sa ato Kailangan naton sang wisdom. Lord, thank you sa sininga blessing. Kung may blessing ka, ayaw kalimti nga magpasalamat ka sa Diyos. No? Every day, every single hour, may privilege kita o kamo Jen or Anderson sa pagpasalamat sa Diyos. Gerson, bato na ang kwarta, Gerson. Kay man ang tatay, umpisa ka ron, may ara ka ng ganina? Treasurer. Kung may sobra-sobra man sa sweldo mo, ayaw pod kalimti ka, sabot ka og whiskey. May lunggo lang nakaintindi ba? Tagaan po di mo gamay o bahin, porsyon ng imong ginikanan po. Ayaw kalimti. Siling niya, tinipik di ay na sa Bisaya, no? Wasliki. Wasliki man. Duhars man, wasliki. Duhars. Tagai, porsyon lang para English, para sosyal, no? Tagai, ayaw kalimting imong ginikanan. Jenor, ang word sa Ginoo nagaklaro nga ayaw nato ni kugma ng kwarta. Kasi may ara ko sa una nga puyo sa isa ka balay na side sweep sang forward ba sa highway. Tapos tawag sa akon, tapat silingan ko man ang asawa niya. Pante, nagtawag sa akon. Ang imong bana ara sa ospital na swipe sweep ang kupod sa motor. Unya, pastor, kamusta ang motor? Utang para man to? Ginuna ang motor kaysa asawa, asabana. Luoy tawon. No? Ayaw ta ana, Christian ho man ta. So, ibig sabihin, ang kwarta, instrumento lang na. Pero first, ayaw kalimti ang nindan sang inyong panalangin. Hatag sa inyong asawa. Paghatahag ka na ni Gerson kay Jenor, nagasimbol sila ang pagpangabuhi is talk about sharing. And also, transparency. Sharing and transparency. Ibalik kay pastor. Kay atag sa inyo. Kaya mo nilab kay pang prodo. Gusto nila. So, Gerson and Jenor, ginabaton nyo bala ang pulong sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Yes, we do. Yes. Bato na kini Gerson. Ihatag si imong asawa, kagibutang ang imong tuo nga inyong nga tuo nga kamot sa Bible, kag maghimo kamo og panaad sa Dios. Nga once never gid naton magbag-o ang atong kinabuhi, perspective naton sa understanding about kay God kung hindi kita mag-base sa Bible. Kaya hindi natin maintindihan si Lord kung hindi halin sa Bible. No? Dapat masabtan jud nato si Lord through His Word. Nagapanaad ka mo, anak? Yes, we do, Pastor. Hindi nang ingon nga taga-Domingo ra pagbukas ng Bible. Every day, before we start sang aton nga day. So mag-pray kami sa imo. Loving Father, thank you sa kinabuhi ni Gerson and Jenor. Ang ginbaton nila Ginoo ang imo nga pulong sa ilang panimalay.
Kaya bless Ginoo sila. Bisan pa sa mga pastors, ministers, nga mga declare sa mga word, every Lord, madunggan nila kini Ginoo, kini Lord, madritso gid Ginoo sa ilang tagipusoon kay pangabuhi nila Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan. Kaya bless ang mga pastors nga ara siya mga palibot Ginoo, nag-expand sang prayer Ginoo para sa ila. Bless them, Lord. And thank you for your word. Kay mao kini Ginoo nagahatag og kahayag ug kinabuhi ang imong nga punong. In Jesus name. Amen. Ginahangyo ko nga si Gino kay si Gerson sa pagluhod. Ginahangyo ko ang music, please. I-prepare na lang ang sponsor sang field at saka sang chord. Here we are at the start, committing to each other by His word and from our hearts. We will be a family in a house that will be a home, and with faith we'll build it strong. We'll build a household of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him we'll grow, and the whole world will know that we are a household of faith. Now to be a family, we've got to love each other at any cost, unselfishly. And our home must be a place that fully abounds with grace, a reflection of His face. We'll build a house full of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know that we are a household of faith. We'll build a household of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know that we are a household of Kung nakita nato ang veil nga naa sa abaga ni Gerson, kagang veil naa sa ulo ni Jinmore, nagasimbolo ka na sa may mga simbolo ka na ang abaga ni Gerson dito about responsibilities. Gerson, as a tatay, sa sulod sa panimalay, hindi ko nga murag easy lang. Ang tatay may plano, whatever, di ba? Ang tatay kung isa mo ginang strong sa decision. Kung ang siling pasang Filipino core values nato, ano gani ang tatay? Haligi ng tahanan. Ang nanay naman, ilaw ng tahanan. So, kung i-apply nato to, ang principle ato, kung luya, huyang, ang haligi sa matabo, madaot o maguba, kung may mga bagyo mag-abot sa kinabuhi, huyang,
guba, no? So maayo gid ka og kaalam sa Ginoo, sir, nga as a pagatatay ma-perform nimo sa sulod sa imong panimalay. Nga ano, pilagi ka bata gusto niyo haw? Pulo? Grabe pulo ka daw. Joke lang to, wala. Sampo daw, sampo. So, bot silingon nga ang imong ginimo karon naghatag ini siyang dako kayo nga responsibilidad. No? Responsibilidad kayo kung paano mabuhi imong pamilya, kung paano nimo ma-secure ang imong pamilya. Sa imo man, ma'am, naa ang veil sa imong ulo. Nagasimbolo na ito tawag to, ang nanay yung sa to, mama, ilaw ng tahanan. Kung ang balay, walay suga sa matabo, nindot ba magdagan-dagan sulod balay pag walay suga? Ang mga ninong gangising-ising, dyan ay miling sila haba. Pag walay suga daw. Basta akong punto nga, pag walay suga, sa sulod sang balay, ngit-ngit ang sulod sang balay, di makita ang mga butang sa palibot. Ingon pa sang kung wisdom pa, kung si King Solomon pa daw, nga ang mangita ka og asawa, dapat nindot nga asawa. Kanang bag-o mo misita sa pikas balay, manilingan ka na, nakahimos ka, lungag na, kung gas ng plato, nakahilo ng sulod balay. May naapabiyaway pagani ka kung sa mga ano pa, wala pa gani nahimos ang muskitero na dito nagmarites sa silingan. Di ba? Na dito ang tapos ang kinabuhi sang tawo mong ilang istoryahan. So as a God is the center sa inyong family, no? Dapat ang nanay jud before kita mubaba sa atong balay, dapat na-perform nato ato ang duty sa sulod sang panimalay, di ba? Oo. Kay kung susunod sa panay gubot na, wala na. So, bot silingon, nga ang inyong duties and responsibilities, imo ha, Jerson, imong responsibilities, nga magligon ang iyong pamilya. So, ma'am, maninghamot ka kung unsa, tagaan ka sa Ginoo sang kaalam, kung paano nimo mapanindot ang imong panimalay. Hindi lang physically, hindi ang building, kundi physically, emotionally, most of all, spiritually. Ang chord, naga-simbolo ang chord sa ginatawag nato nga ang chord ini ginbind sa Ginoo, ini nga chord tanawa sa ila. We are equal in the sight of God. Kaya nga sa times ng creation, wala ging kuha ang rib sa kamot ni Adan ay para kung magsipyat ang babayi, ano na? Sumbagon. Wala ging kuha sa Ginoo ang rib sa tiil para kung masipyat ang babayi, sipa-sipa ora. Pero ging kuha sa Ginoo sa center, ibig sabihin, equal kita sa tubangan sa Dios. No? Nga ang Diyos, kung mabutang ka sang equal, center gid si Lord sa inyong kinabuhi, sa inyong marriage life. That's why, only nga makaseparate sa inyo is death. Death and only separate you. No? Kaya ang marriage, hindi niya bal nga joke-joke lang. Sineryoso dyan siya. So, Janor and Gerson, nag-promise ba kamo sa Ginoo nga ang inyong relasyon, paghahalungan ninyo, ang inyong relasyon, makahatag sa kaymayaan sa Diyos? Yes, Pastor. Yes, Pastor. Palakpakan natin sila. For our removal of the cord, ang veil, ginahangyon nakon ang singer. As long as stars shine down from heaven and the rivers roll into the sea till the end of time forever.
mato na ta sa pagpirmahanay. Handa na ka, Gerson? Seryoso, Gerson ba? Kita yung ka certificate of marriage. Basi, wala ka gandang mo dyan. Nga, ibig sabihin, ang marriage contract, although ang marriage certificate of marriage, isa ini ka papel, pwede kini magisi or ilabay, pero ang ginisa sang Diyos, di pwede mauklit. Di pwede magisi. Only that can separate. So, according sa ilang ginsulat dire, magkuha lang kami sang principal sponsors kay guot man ta dire daghan kaayo mo. So, ginahangyo nakon si Mr. Alexis Sembrano, si Cecil Sembrano, at saka si Eva Arsenal, at si Ma'am Arsenal, si Rosemary Buhat. Kinahangyo ka mo diri sa pag-adto sa tubangan. Diri ka mo sa ano? Oo. Music please. Ginahangyo nakon ang ginikanan ni si Mr. and Mrs. Katubig kag si Mr. and Mrs. Mondragon. Magato diri sa tubangan, nagabot silingon, nagasuporta kamo sa sa pagpirmahanay nilang duwa. Sa sini nga aga, ginahangyo nakon nga magtindog si Mr. and Mrs. Mondragon. Sir Gerson. Nay, tay, salamat kayo sa inyong pagkamaayos ko as inyong anak. Salamat kayo sa inyong pag-atiman, ikan pagkabata, support ko kayo mas kuha, sa pag-eskwela, o sa tanan nga ipanghimo ninyo. Salamat kayo kay naabot ko diri tungod sa inyong tabang niya, pinaagipod sa inyong pag-ampo, dako kay katabang nga maabot ko diri. Kinahangyo nakon si Mr. and Mrs. Katubig, ma'am. With humility in my heart, Mother and Father, I am beyond blessed for having you as my parents. Thank you kay amo jud akong nahimong ginikanan diri sa kalibutan. Thank you kay sa inyong mga support sa kuha, sa kuwang gikan pagamay, kag pagdako. And thank you kaayo kay sa mga grasya nga akong nadawat. I am indeed highly favored. Kay bisan dili man gid kayo kita dato, but then gihatag ninyo sa kuha ang greatest legacy as a parent. And that is knowing Jesus Christ as my Lord and Savior. Thank you so much. Kay nagdako ko sa isa ka disciplinarian but God-fearing family. And I thank God nga di na jud mo mag-worry sa kuano kay kay madlok nga maglaon ko, so karon dream come true na jud ninyo. So thank you kayo, and to God be the glory sa inyong kinabuhi. God bless us.
Murag barkada lang ni Pastor Alejandro yung anak. Ay, ilang na siya. Siyempre, nag-iisang babae. Sige. So, palakpakan natin sila. Salamat ka Mr. and Mrs. Mondragon, kag Mr. and Mrs. Katubig. Kailangan gid nila ang inyong pagmaymay pagtudlo sa ilaha. Kailangan gid ninyong ampuan jud kanunay si Gerson at saka si Jenor. Kay siyempre, bagog minyo, kailangan pa nila guidance. Iga-promise ka mo, anak, Pastor? Bisa hindi pa mag-promise, halata naman kaayo. Nga, palangga jud mo. So, ginahangyon ako ang asaan na pa itong makandilighter na to? Asa itong makandilighter na to? Para sa aton nga lighting of unity candle. Pakihatag sa bride at saka sa groom. Ang kandila o ang suga sa aton nga karon nga ceremony nagasimbolo kana sa Dios. Ang kana sa tubangan Dios kag ang kandila nga inyong ginagunitan nagasimbolo kana sa inyong kinabuhi. So Gerson and Janor, sometimes may mga butang nga murag makapaluya sa atong kinabuhi. Kay gintudloan kamo sa inyong ginikanan kung paano kamo maging suga sa sini nga kalibutan sa imumahan Gerson gintudloan pud ka sa imong ginikanan, engage kamo sa ministry. Grabe ang pag-nurture sa inyong ginikanan. Pero may mag-abot gid ang panahon kung luya mo, huyang mo, ma-discourage mo. Pero magabot ang panahon nga magabot ang mga circumstances sa inyong kinabuhi, napalong ang inyong suga. Gerson and Jenor, sulti ako ganiha, ang katong nga suga nagasimbolo sa Dios. Kung kadilater, nalita, sundihin. Nagasimbolo sang Dios. Kag kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, wala jud tay may mahimo. So, Jenor, sabi niya, we are the salt and the light of this world. Maging fertilizing agent kita sa sining kalibutan. Kita ang nagadala sang ato ang suga sa sining kalibutan. So, ang una na kami team building, pastoral team building. Ipadala mi og suga tapos daghan mga tawo sa palibot nga gusto nga palungon ang kandila ba nga nagasimbolo sang among kinabuhi. Nalingkamot jud mi kung paano mo dipinsahan ang among kandila nga di mo palong. Kay kung mapalong ka, ibig sabihin murag wala ka naghimo sang effort nimo kung paano nimo madipinsahan ang imong kinabuhi. Mao man na ang aton as a Christian. Dapat always kita prepare whatever happen sa sining kalibutan. Sa liwat, Jenor and Gerson, kung nag-abot sa inyo ang problema sa mag-asawa, asa mo maadto. Dool ka mo sa Diyos. Sininya kung sino ang magabduol kay Jesus o sa Ginoo magkaroon sang suga sang o kahayag sa sining ang kalibutan.
Palakpakan naton si Jenor asa si Gerson. Niyog na ako ng candle lighter sa pag-assist sa ilaha. Kay daghan man kaayo ang mga ninong kag ninang. Sa pagabalo nako, daghan kini og mga pastor, mga pastora, kag mga doktor, kumplito, mga teachers, ngano man nga sa daghan kayo nga tawo sa Midsayap nga ilang kaila ngano kamo jud gingkuha ni Gerson kag ni Jenor. Siguro dagang ni kwarta. Siguro lapad yung yuta. Pero I'm sure according sa ilaha gingkuha mo tungod kay naa sila'y dako kaayo nga pagsalig sa inyo. Palakpakan naton ang principal sponsors. Kaginahangyo kong tanan yung mga principal sponsors magapanindog. Palakpakan nato sila. You're worthy para sa amon yung sounds of clap offering para sa inyo. Naa sila. So, patindugon sa namon mo. So, salamat kaayo sa inyong panahon nga ginahatag kay Gerson at saka kay Jenor. Ang inyong presensya karon I know nga kalipay ni Gerson kag ni Jenor nga naa mo karon. Palakpakan naton usab sila. Karon sa mga principal sponsors, do you promise nga open ang inyong balay kay Gerson sa kay Jenor? Yan, palakpakan na po din sila. Adunggan ninyo? So, open. Aring warning nga, Gerson and Jenor, minsan nangyayari ito. Gerson and Jenor, first of all, wala sila nag-volunteer nga sila kwaon ninyo nga, ikaduwa ninyo nga ginikanan. Kamu mismo ang nagpili sang inyong ikaduwa nga ginikanan nga naa diri karon. But silingon gintagaan ninyo siya sila sang pribilehiyo nga may part sila sa inyong kinabuhi. Ibig sabihin, kung may makita sila nga something nga mali para i-guide ka mo in according sa biblical perspective kung ayaw kong laing buot kay ika mo ng trabaho sang mama ikaduwa nga ginikanan. Ibig sabihin kamo ang nagpili kay nganuman ay naaamoy salig sa ilaha. Kung sa Ilonggo gani ano gani ng principal sponsors mga Ilonggo naman mga maninoy, no? Mga mani noy, mga mani nay. Walaan nyo na. Kamu na interpret So bigyan naton sang pagkakataon si Gerson at saka si Jenor to express ang ilang thanksgiving sa inyong presence today. Katubang nga sila, sir and ma'am. Mayong buntag sa tanan. Sa mga ninog ninang diri, among mga ninong ninang, salamat kayo sa inyong pag-adto diri bisan o nagkalain-lain nga lugar ang inyong gigikanan. Gikan sa Davao, dito sa mga lugar nga dapat diri. So salamat kayo sa inyong effort na nagpulaw jud. Biyahe kat sa layo nya. Dili jud di jud mabayaran og salapi ang inyong pag-adto diri kay dako kayo siya o usa ka memorable kayo para sa mo nga naman diri. Katuna. Ngayong utos sa tanan, tama ditong giingon ni pastor nga kami ang nagpili sa inyo pero uban na to si pastor ang nagpili. So, salig magud miss kay pastor no nga kabalo siya mo pili sa mahimo namong ikaduha nga ginikanan. So, salamat kayo sa inyong presensya. Bisan si pastor ang nagpili, kami gyapon ang nagpili sa inyo kay mag-obey man gid mi sa among ginikanan. Kag sa atong mga wala na mo nalakwan, kag nalakwan nga mga ninong-ninang, gipili jud namo mo kay
dako gyud ang inyo nga impact sa ako nga kinabuhi. Ang uban sa inyo nga kamo gyud ang nag-push nga magminyo nako imbis wala ko'y plano, pero gina-advisean ko ninyo nga magminyo. Salamat kayo sa push. And thank you kayo sa inyo nga presensya karon. Dili man gid siguro to money, nay ug money, noy, pero ang inyong nga prayers, inyong nga presence, ang inyong nga pag-support sa among nga desisyon karon as we unite together as husband and wife. We really appreciate your support. Kag ginaot pa unta si Lord mag-bless sa inyong nga tanan, kag together maging close pagid ang aton nga relationship. Salamat sa mga future nga pagtambag, hilabi na sa mga pastors, mga kauban ako nga mga maestra, mga dean nako dati, no? Napako kanang nagtudlo gid sa kuha kung paano maging teacher. So, gihimo gid nako ninong ug ninang kay dako gid yung impact ninyo sa akong life. So, thank you kaayo o ginaot pa unta ang na-bless man kamo no sa pag-adto nyo diri nga dapit, dili lang sa mga kasal, kundi sa mga pulong sa Ginoo nga aton nga nadunggan karon, hilabi na gid sa kinabuhi sa mag-asawa. So, once again, thank you so much and God bless us all. Salamat kayo mga principal sponsors. Again, ang inyong presensya kalipay ni Janor at saka ni Gerson. Ginahangyo kamo sa paglingkod. Kaya ginahangyo pod nako before ako mag-declare, ginahangyo pod nako ang mga pastors, workers o ministers nga mag-ani diri sa tubangan kay kailangan jud nila ang atong pag-ampo ni mga pastor nato, no? O any nga involved sa ministry, pwede mag-adto diri. And we will declare blessings para kanila. Labing gamhanan nga Dios, nagapasalamat kami bisan pa kini nga adlaw nga imong gihatag o Dios aron nga magatipon-tipon kami diri tungod sa kasal nga gihimo between ni Gerson o ni Janor. Ang among pag-ampo o Dios, ikaw magapanalangin kining bag-o nga pamilya nga ilang itukod. Ikaw Ginoo ang maghihimo nga sentro sa ilang pag-inubanay. Nga sila o Dios mahimo nga mga ginikanan nga mahinadlo kung diha kanimo, and that they will raise their children, Lord, in the fear of you, O God. So, Lord, it is our prayer and declaration, ikaw Ginoo magapanalangin diha kanila sa ilang mahimo nga mga anak sa pamilya, panalanginan nimo sila. O kiniing mga sponsors o mga pastors nga niya diri Lord, we unite together in declaring your blessing to be upon this couple nga among nakita nga imong gi-join, ikihiusa sila pinaagi sa matrimonyo sa kasal karon nga buntag. Dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan, bantayan mo sila. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Amen. God bless you. Salamat sa mga pastors, nga mga ninong, nga mga pastors. Always give nag-offer sa ilang mga prayers. For as much Gerson and Janor have consented together in holy marriage and have declared the same before God and these witnesses in the presence of God, recognizing that your decision to be joined in marriage is God's will for both of you. Therefore, by the virtue of the authority vested in me as a minister of the gospel under Southern Baptist Church, and by the legal authority given by the Republic of the Philippines with register number 2021-29LK2Y SKWJ-2023, I now pronounce you Gerson and Janor husband and wife. Whosoever God has together, let no man separate. Take my heart and take my hand. Take my heart
Gerson, this is your wife, Mrs. Janor Katubig Mondragon. Now and now, kiss your wife. Agay na panig ka panilak mo. Always been a mystery to me. O sabi ni Papa mo, 5 seconds daw, Junior. May consent. 5 seconds. Okay. Okay, palakpakan na to sila. When God Ladies and gentlemen, it is my privilege to present to you Mr. and Mrs. Gerson Mondragon. Palakpakan na to sila. never been so sure of anything.